Ang matining na tunog ng pagbasag ng baso ang pumunit sa masayang halakakan, isang kisap mata, at ang nag-uumapaw na pagdiriwang ay naging malalim na katahimikan, nababalutan ng nakakabinging pagkabigla. Narinig ni John ang isang boses na nag-utos, "Mr. John Santos, kayo ay inaresto sa salang estafa at pagnanakaw." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang tumagos sa hangin. Tila nagbasag din ito ng salamin sa isang mundong minsan niyang inakala na perpekto. Iniwan siyang nakatitig sa mukha ng pulis na mayroong isang uri ng pananabik na hindi niya maintindihan. Naramdaman ni Mia ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga kamay habang napapahawak siya sa mesa, ang nag-iisang bagay na hindi gumuho sa paligid niya. Ang kanyang mga mata, na kanina ay kumikinang sa tuwa para sa kanyang ama, ay unti-unting lumabo sa mga luhang kumakawala. Hindi niya maintindihan. Hindi ito totoo. Paano mangyayari ito? Ngayon lang, kani-kanina lang, yakap-yakap pa siya ni Papa. Ipinagmamalaki ang kanilang bagong negosyo, ang J&R Construction Supply. Ngayon, nakatayo ang kanyang ama, nakaposas, at ang boses ng isang pulis ay patuloy na bumubulong ng mga salitang cream at piitan. Ang mga salitang ito ay tila nagsasayaw ng nakakatakot na tugtog sa kanyang taingaa, at kasabay nito, ang kanyang mundo ay unti-unting nagdilim. Nagtataka si John. Inilibot niya ang tingin sa mga bisita, naghahanap ng kasagutan. Nakita niya ang kanyang mga empleyado. Ang mukha ng mga ito ay naglalarawan ng pagkalito. Nakita niya ang kanyang mga kapamilya. Ang ilan ay nagtatago ng gulat sa likod ng kanilang mga kamay. At naroon si Ricardo, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at kasosyo. Tumayo si Ricardo sa tabi niya. Ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang balikat, tila nagbibigay suporta. "Ano yan, mga sir? Meron sigurong pagkakamali," sabi ni Ricardo sa mga pulis. Ang boses nito ay puno ng pagkabigla, o ganoon ang akala ni John. Si John? Isang magnanakaw. Imposible yan. Pinilit ng mga pulis na basahin ang Miranda rights ni John, ngunit ang bawat salita ay tila nagiging ingay lamang sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Mia, ang kanyang munting prinsesa, na ngayon ay basang-basa ang luha. "Mia, anak?" Ang tanging nasabi ni John. Ang boses niya ay nanginginig. Gusto niyang tumakbo papalapit sa anak, yakapin ito at sabihing ayos lang ang lahat, ngunit ang mga posas ay humadlang. Ang pagtutol ni Ricardo ay hindi sapat. Walang nagawa ang mga sinabi niya. Masikip ang hawak ng pulis sa braso ni John habang inilalabas siya sa venue ng pagdiriwang. Narinig niya ang mga bulong-bulungan, ang mga salitang nakakahiya. Sino ang mag-aakala na tila mga punyal na tumutusok sa kanyang puso? Ang pagmamalaki niya para sa J&R Construction Supply na pinaghirapan niya ng maraming taon ay biglang naging abo. Ang lahat ng pinangarap niya para sa kanyang anak ay tila bumagsak sa isang iglap. Naiwan si Mia sa gitna ng nagkalat na dekorasyon at tirang pagkain. Ang lahat ng ito ay tila panunuya sa nawalang kagalakan. Pakiramdam niya ay may butas sa kanyang dibdib. Ang hangin ay hirap na hirap makadaan. Ang pag-ibig niya sa kanyang ama ay malalim. At ang ideya na siya ay isang magnanakaw ay hindi niya matanggap. Hindi siya maniniwala. Hindi magagawa ng papa niya iyon. Hindi kailanman. Nang ilabas si John sa pinto, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay nakakita kay Mia. Ngumiti siya ng pilit. Isang ngiti na pilit ipinapakita ang pag-asa, subalit ang panginginig ng kanyang labi ay naglantad ng matinding takot. "Mahal na mahal kita, Mia," bulong niya bago siya ipinilit na ipasok sa likod ng patrol car. Ang tunog ng sirena ay kumalat sa gabi, palayo ng palayo. Nagsimulang lumubog ang mundo ni Mia sa katahimikan na sinira lamang ng kanyang sariling hikbi. Naiiwan siyang mag-isa. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na tuwalya
na ibinigay ni John kanina. Suot niya ito na parang kapa bilang paggunita sa tagumpay ng kumpanya. Ngayon, ang tuwalyang iyon ay parang pananda ng isang nawalang pangarap, isang simbolo ng isang malaking pagtataksil. Sa ilalim ng nagdidilim na kalangitan, ang kanyang munting puso ay napuno ng matinding kalungkutan at ang tanong na bakit ay patuloy na umaalinggaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang mangyayari ngayon? Ang bahay ni Tita Lorna ay malinis at maayos, ngunit walang init. Iyon ang unang napansin ni Mia nang bitbitin niya ang kanyang maliit na maleta papasok. Amoy panlinis, hindi amoy nilutong pagkain. Ang mga pader ay puti at walang mga litrato. Ang sahig ay sobrang kintab na halos nasisilaw siya. Hindi ito ang tahanan niya. Mia, sabi ni Tita Lorna, ang kanyang boses ay kasing lamig ng sahig na marmol. Ito ang magiging kwarto mo. Maliit lang pero sapat na. Tumangulang si Mia, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ng mahigpit ang strap ng kanyang bag. May mga patakaran ako dito. Patuloy ng kanyang tiyahin. Hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Gumising ka ng maaga. Magligpit ka ng pinagkainan mo. Huwag kang mag-iingay. At higit sa lahat, huwag kang magdadala ng gulo sa pamamahay ko. Malinaw ba? Opo, tita. Bulong ni Mia. Ang hapunan ng gabing iyon ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Ang mga pinsan ni Mia, sina Mark at Liza, ay hindi siya kinakausap. Umiiwas sila ng tingin sa tuwing susubukan niyang ngumiti. Naramdaman ni Mia na para siyang isang multo sa kanilang hapagkainan, isang paalala ng isang kahihiyang ayaw nilang pag-usapan. Kinabukasan, dinala siya ni Tita Lorna sa kulungan para dalawin ang kanyang ama. Sa bawat hakbang papalapit sa gusali, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Nang makita niya ang kanyang ama, sa likod ng makapal na salamin, suot ang kulay kahel na uniforme, parang piniga ang puso ni Mia. Ang dating masayahin at malakas niyang ama ay tila anino na lamang ng dati nitong sarili. Payat ito, ang mga mata ay malalim, at ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Papa, naiiyak na sabi ni Mia. Idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin. Mia, anak ko, sabi ni John. Ang boses ay paos. Pinilit niyang ngumiti. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba dyan kina Tita Lorna mo? Umiling si Mia. Hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Papa, ilabas niyo na po kayo dito. Hindi totoo ang sinasabi nila. Di ba? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni John. Agad niya itong pinunasan. Huwag kang mag-alala, anak. Walang katotohanan lahat ng yan. Magiging maayos din ang lahat. Kailangan ko lang na manatili kang matatag para kay Papa, ha? Tumango si Mia. Kahit pakiramdam niya, ay bibigay na siya anumang oras. Opo, Papa. Magiging matatag po ako. Pangako, Mia. Mahal na mahal ka ni Papa. Ang oras ng pagdalaw ay mabilis na natapos. Habang papalayo, lumingon si Mia at nakita niya ang kanyang ama na nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Alam niyang umiiyak ito. At sa sandaling iyon, ang kalungkutan sa puso ni Mia ay unti-unting nahaluan ng galit. Galit para sa kung sino man ang may gawa nito sa kanyang ama gabi. Nakahiga si Mia sa kanyang kama, ngunit hindi makatulog. Ang bawat sulok ng kwarto ay parang sumisigaw ng katotohanang hindi ito ang kanyang tahanan. Niyakap niya ang kanyang unan at umiyak ng tahimik. Inilalabas ang lahat ng sakit at pangungulila. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang ama. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Tita Lorna mula sa sala. May kausap ito sa cellphone. Oo, nandito siya. Mahirap din, pero anong magagawa ko?
Kadugo ko pa rin. Hay, ewan ko. Siguro mas mabuti na lang na tanggapin na niya na kriminal talaga ang tatay niya para matapos na. Napahinto sa pag-iyak si Mia. Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang puso. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Walang tutulong sa kanila. Walang naniniwala sa kanila. Kung ganoon, siya na lang. Siya na lang mag-isa ang hahanap ng paraan. Lumipas ang mga araw na tila walang kulay. Ang bawat umaga ay pareho. Isang almusal na tahimik, isang paaralan kung saan hindi siya makapag-focus, at isang pag-uwi sa bahay na hindi niya matatawag na tahanan. Ang pangungulila kay John ay isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Mia. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, binuksan niya ang lumang aparador kung saan itinago ni Tita Lorna ang iilang gamit na nadala niya mula sa kanilang bahay. Naroon ang itim na leather briefcase ng kanyang ama. Ito ang laging daladala ni Papa niya sa opisina. Ang simbolo ng pangarap nilang dalawa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa sahig at binuksan. Sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng leather at papel. Ang amoy ni Papa. Tila sa isang saglit bumalik ang lahat ng masasayang alaala. Nakita niya sa kanyang isipan ang kanyang ama. Nakangiting umuuwi mula sa trabaho, iaangat siya sa ere at yayakapin ng mahigpit. Napaluha si Mia. Hindi niya alam ang hinahanap niya. Siguro isang litrato, isang lumang ballpen. Kahit ano na pwedeng hawakan para maramdaman na malapit lang ang ama. Habang kinakalkal ang mga dokumento, isang makapal na folder ang kanyang napansin. Binuksan niya ito. Mga papel ng negosyo, mga resibo, mga plano. At doon, sa ilalim ng mga folder, nakita niya ang isang kopya ng kontrata para sa isang malaking proyekto. Ang kontratang ipinagdiriwang nila noong gabing iyon, tinitigan niya ang pangalan ng kumpanya, JNR Construction Supply, John and Ricardo, Papa at Tito Ricardo. Pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, ang pirma. Ang pirma sa ibabaw ng pangalan na John Santos. Paulit-ulit niya itong tinitigan. Parang tama, pero parang mali. May kakaiba. Mabilis na tumayo si Mia at kinuha ang maliit na baul kung saan nakatago ang mga alaala niya. Maingat niyang kinuha mula roon ang mga lumang birthday card na bigay sa kanya ng kanyang ama bawat taon. Para sa aking nag-iisang prinsesa, maligayang kaarawan. Mahal na mahal ka ni Papa. Ipinatong niya ang isang card sa tabi ng kontrata. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang pirma sa card ay may sigla, may kaunting kiling sa kanan, at ang letrang J ay may eleganteng kurba. Ang pirma sa kontrata ay matigas, pilit at walang buhay. Ang J ay masyadong tuwid. Ang S sa Santos ay nanginginig. Hindi ito pirma ng papa niya. Alam niya iyon. Sigurado siya roon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit kasabay nito ay isang apoy na biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Ito na. Ito ang simula. Sa unang pagkakataon, mula nang kunin ng kanyang ama, naramdaman ni Mia na hindi na siya isang biktimang walang magawa. May hawak siyang isang pirasong papel na nagsasabing tama ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan niyang itinupi ang kontrata at maingat na itinago sa ilalim ng kanyang unan. Ang puso niya ay malakas na kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong tuklas na determinasyon. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Pero saan siya magsisimula? At sino ang mapagkakatiwalaan niya? Isang linggo ng hapon, habang nagbabasa si Mia sa sala, isang pamilyar, ngunit kinatatakutan niyang boses ang narinig niya mula sa labas. Tao po! Agad na nanigas ang mga balikat ni Mia. Kilala niya ang boses na yon. Nagmamadaling lumabas si Tita Lorna at ang mukha nitong laging nakasimangot ay biglang nagliwanag. Naku Ricardo, ikaw pala. Tuloy ka.
Pumasok si Ricardo. Suot ang isang mamahaling polo shirt. May dalang isang malaking paper bag at isang sobre. Ang kanyang panangiti ay malapad at tila sinsero. Ngunit para kay Mia, para itong nangiti ng isang ahas. Pasensya na sa abala, Lorna, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malambing. Gusto ko lang kamustahin si Mia. At heto, kaunting tulong para sa mga gastusin. Iniabot niya ang sobre kay Tita Lorna na agad namang tinanggap ito na may kasamang matamis na ngiti. Napakabuti mo talaga, Ricardo. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko ng mabuti ang pamangkin ko. Bumaling ang tingin ni Ricardo kay Mia. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Nanlamig ang mga kamay ni Mia. Gusto niyang umatras pero hindi siya makagalaw. Mia, kamusta ka na? Tanong ni Ricardo. Kinuha niya mula sa paper bag ang isang kahon. Heto, para sa'yo. Isang bagong cellphone. Para kung kailangan mo ng kausap o kung may problema ka, matawagan mo agad si Tito Ricardo. Tinitigan ni Mia ang kahon. Isang mamahaling cellphone. Ang tatak na matagal na niyang pinapangarap. Pero nang magsalita siya, ang boses niya ay walang emosyon. Hindi ko po kailangan yan. Salamat po. Nagulat si Ricardo, maging si Tita Lorna. Mia, ano ka ba? Huwag kang bastos. Saway ng tiyahin. Ngumiti lang si Ricardo. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hayaan mo na, Lorna. Baka nahihiya lang siya. O baka namimiss niya lang talaga ang papa niya. Tumingin siya ng diretso kay Mia. Huwag kang mag-alala, Mia. Ginagawa ni Tito ang lahat para matulungan ang papa mo. Maya-maya, nagpaalam si Tita Lorna na magtitimpla ng kape. Naiwan silang dalawa sa sala. Inilapit ni Ricardo ang kanyang mukha kay Mia. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Alam mo, Mia, matalino kang bata. Pero minsan, ang sobrang pag-iisip ay nakakasama. Hinaplos niya ang buhok ni Mia at ang haplos na yon ay parang may lason. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa mga bagay na para sa matatanda. Ang kailangan mo lang gawin ay maging isang mabait na bata. Tumingala si Mia at sinalubong ang tingin ni Ricardo. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, nakita niya ito. Isang kislap ng lamig sa mga mata nito, isang kislap ng babala. Pagkatapos ay ngumiti ulit ito, at ang lamig ay nawala. Basta tandaan mo, dagdag ni Ricardo. Aalagaan ka ni Tito Ricardo, basta magpapakabait ka. Nang bumalik si Tita Lorna dala ang kape, tumayo na si Ricardo para magpaalam. Bago siya umalis, lumingon siyang muli kay Mia. Ingat ka palagi, ha? Pagkaalis ni Ricardo, hinarap ni Tita Lorna si Mia, galit na galit. Anong klaseng pag-uugali iyon, Mia? Tinatanggihan mo ang tulong pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya para sa atin. Hindi sumagot si Mia. Tumayo siya at naglakad papasok sa kanyang kwarto. Iniwan ang sumisigaw niyang tiyahin. Isinara niya ang pinto. Hindi siya natatakot. Hindi siya nasasaktan sa sinabi ni Tita Lorna. Isa lang ang malinaw sa kanya. Ang mga salita ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya dumalaw para tumulong. Hindi siya dumalaw para mangamusta. Dumalaw siya para magbigay ng babala. At alam na ngayon ni Mia na alam na ni Ricardo na may alam siya. Ang babala ni Ricardo ay hindi nagpatakot kay Mia. Bagkus, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Miyerkules ng ni umaga, umalis si Tita Lorna para mamalengke. Sinabi nitong matatagalan daw ito dahil marami siyang bibilhin. Ito na. Naghintay si Mia ng 10 minuto matapos marinig ang pag-alis ng tricycle. Tumingin siya sa bintana, sinisiguradong wala ng anino ng kanyang tiyahin sa kalsada. Nang makampante, mabilis, ngunit maingat siyang kumilos. Pumunta siya sa aparador at kinuha ang itim na briefcase
ng kanyang ama. Dinala niya ito sa maliit na mesa sa sulok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang lumang laptop ni John. Medyo mabigat ito at matagal na niyang hindi nakikitang bukas. Pinindot niya ang power button. Umilaw ang screen at tumunog ang pamilyar na startup sound. Hiningi nito ang password. Napalunok si Mia. Ano kaya ang password ni Papa? Sinubukan niya ang pangalan ng kumpanya. JNR. Mali. Sinubukan niya ang pangalan ng kanyang mama. Elena. Mali pa rin. Napapikit siya ng mariin. Ano ang pinakamahalaga para kay Papa? Binuksan niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang nag-type. MIA0825. Ang kanyang pangalan at kaarawan. Isang click. Bumukas ang desktop. Napangiti si Mia. Kahit sa simpleng bagay na ito, naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Mabilis niyang hinanap ang email application. Nang bumukas ito, dumadagundong ang kanyang dibdib. Inbox. Sent items. Wala siyang nakitang kahina-hinala. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang folder na bihirang buksan. Drafts. Mayroong 5 email doon. Walang subject. Binuksan niya ang una. Ang email ay para sa isang bangko, nag-uutos ng wire transfer ng malaking halaga sa isang account number na hindi niya kilala. Pero ang pinaka nagpatayo ng balahibo niya ay ang petsa at oras kung kailan ito ginawa. 1:15 AM, 2 araw bago arestuhin ang kanyang ama. Imposible. Tulog na si Papa ng mga oras na yon. Binuksan niya ang iba pang mga email. Pare-pareho ang laman, magkakaiba lang ng petsa, halaga, at account number. Ang lahat ay ginawa sa pagitan ng 1:00 at 3:00 ng madaling araw. At ang lahat ay isinulat ni Ricardo. Alam niya dahil pamilyar siya sa paraan ng pagsusulat nito. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng terminolohiya sa pananalapi, ngunit naiintindihan niya ang panloloko. Ginamit ni Ricardo ang laptop ng kanyang ama. Sa oras na tulog ito, para gumawa ng mga transaksyong maglalagay dito sa alanganin. Mabilis niyang kinuha ang luma niyang cellphone. Kahit medyo malabo ang camera, sapat na ito. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang screen ng laptop. Sinisiguradong kasama ang petsa at oras ng bawat draft. Ang bawat click ng camera ay parang putok ng baril sa katahimikan ng bahay. Nang matapos, mabilis niyang isinara ang lahat ng application. Isinara niya ang laptop. Hahawakan na sana niya ito para ibalik sa briefcase nang bigla siyang nanigas. Isang tunog. Ang kalansing ng mga susi sa gate. Napahigpit ang hawak niya sa laptop, hindi maari. Di ba dapat matagal pa siya? Narinig niya ang pagbukas ng gate at pagkatapos, ang pagbukas ng pinto sa harap. Bumalik si Tita Lorna. Narinig ni Mia ang boses ni Tita Lorna mula sa kusina. Bumubulong sa sarili. Ay nako, naiwan ko pa ang listahan. Mabilis na kumilos si Mia. Sa isang iglap, naibalik niya ang laptop sa loob ng briefcase, isinara ito, at itinulak pabalik sa ilalim ng kanyang kama, segundo lang bago pumasok ang kanyang tiyahin sa kwarto. Anong ginagawa mo dyan sa sahig? Tanong ni Tita Lorna, nakataas ang isang kilay. Wala po, tita. Mabilis na sagot ni Mia. Tumatayo at pinapagpagan ng damit. May hinahanap lang po akong nahulog na hikaw. Tinitigan siya ng tiyahin ng ilang sandali, tila hindi kumbinsido bago umiling at umalis. Bilisan mo dyan at mag-ayos ka. Huwag kang magkakalat. Nakahinga ng maluwag si Mia nang marinig niyang umalis muli ang tiyahin. Ngunit alam niya, ang mga litrato sa cellphone ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na pisikal. Saan pa kaya nagtatago si Papa ng mga importanteng gamit? At bigla, naalala niya. Ang bodega. Ang maliit na kwarto sa likod ng kanilang dating bahay kung saan nakatambak ang lahat ng lumang gamit. Bago sila tuluyang umalis, ipinakiusap ni John kay Tita Lorna na itabi ang iilang kahon mula roon. Kinahapunan,
Nagpaalam si Mia na maglalaro lang sa labas. Pero ang totoo, dahan-dahan siyang pumunta sa maliit at maalikabok na bodega sa likod ng bahay. Mainit at amoy lumang papel sa loob. Sa isang sulok, nakita niya ang mga kahon. Nakasulat sa isa sa mga ito ang pangalan ng kanyang ina. Mga alaala ni Elena. Naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang puso. Namatay ang kanyang ina noong 5 taong gulang pa lang siya, ngunit sariwa pa rin ang mga alaala. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa ibabaw ay mga lumang damit, mga paboritong libro, at isang album ng mga litrato. Ngunit sa ilalim nito, may isa pang mas maliit na kahon na kahoy. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang bungkos ng mga liham, nakatali ng isang kupasing pulang laso. Ang papel ay naninilaw na. Hindi ito sulat kamay ng kanyang ama. Hindi rin ito sulat kamay ng kanyang ina. Kinuha niya ang nasa ibabaw at binuklat. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Mahal kong Elena, alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan. Bawat araw na nakikita kitang masaya sa piling niya ay parang isang patalim na tumutusok sa aking puso. Binasa niya ang pangalan sa dulo ng liham. Nagmamahal ng lihim, Ricardo. Nabitawan ni Mia ang sulat. Si Ricardo, si Tito Ricardo niya. Isa-isa niyang binuklat ang iba pang mga liham. Ang mga nauna ay puno ng paghanga at pangarap. Ngunit habang tumatagal, ang tono ay nagiging mas madilim, puno ng inggit at pait. Bakit siya? Ano ang meron siya na wala ako? Ibinigay ko ang lahat para sa pagkakaibigan namin, pero sa huli, inagaw ka pa rin niya sa akin. At ang huli, ang pinakakilabutan niya, darating ang araw, Elena. Babawiin ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang ibinabalik ang mga liham sa kahon. Sa ilalim ng mga ito, may isa pang bagay. Isang litrato ng kanyang mama, nakangiti ng napakatamis. Pero may kulang. Mag-isa lang siya. Tiningnan niyang mabuti ang gilid ng litrato. Putol. Hindi maayos ang pagkakagupit na para bang ginawa ito sa sobrang galit. Naalala niya ang orihinal na litrato. Magkayakap sila ng kanyang papa dito. Tinanggal ni Ricardo ang kanyang ama. At sa sandaling iyon, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pekeng pirma, ang mga email sa hating gabi, ang mga babala. At ngayon, ito. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa inggit, sa galit, sa isang pag-ibig na hindi nasuklian, na naging isang nakakalasong paghihiganti sa loob ng maraming taon. Niyakap ni Mia ang kahoy na kahon. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa takot, kundi sa isang nakakagimbal na katotohanan. Ang kalaban ng kanyang ama ay hindi lang isang sakim na kasosyo. Isa itong halimaw na matagal nang naghihintay sa dilim. Kinabukasan, maagang gumising si Mia. Sa tulong ng kaunting ipon na iniwan ng kanyang ama, nagpaalam siyang may bibilhin lang sa eskwelahan. Ngunit ang totoo, sumakay siya ng jeep papunta sa opisina ng abogado ng kanyang ama, si Attorney De Guzman. Ang opisina nito ay nasa isang mataas na gusali. Malamig ang aircon at amoy mamahaling pabango. Natatakot si Mia, pero nilakasan niya ang kanyang loob. Para kay Papa. "Excuse me po, may appointment po ba kayo?" Tanong ng sekretarya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Kailangan ko po siyang makausap tungkol sa kaso ni John Santos," sabi ni Mia. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Pinagbigyan naman siya. Ngunit nang nasa loob na siya ng opisina, ang nakuha niya lang ay isang ngiti na puno ng pag-unawa, pero hindi ng paniniwala. "Mia, I understand na sobrang apektado ka sa nangyayari sa papa mo," sabi ni Attorney De Guzman habang nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan. "Pero itong mga ebidensya mo, isang pekeng pirma na opinyon mo lang, mga screenshot ng draft emails na pwedeng gawa-gawa lang. Hindi ito tatayo sa korte." "Pero totoo po," giit ni Mia.
Inilalabas ang kahoy na kahon. At ito po, mga sulat na magpapatunay kung bakit niya ginawa yon. Kinuha ng abogado ang isang sulat, binasa ito ng mabilis at ibinalik sa kahon. Bumuntong hininga ito. Anak, ito ay mga personal na sulat. Malaking eskandalo, oo, pero hindi ito direktang ebidensya ng pagnanakaw. Hayaan mo na ang mga matatanda ang gumawa ng trabaho nila. Okay? Umuwi ka na. Lumabas si Mia sa opisina na mabigat ang mga balikat. Ang pag-asa niya ay parang isang lobo na biglang tinusok at nawalan ng hangin. Tama siguro sila. Isa lang siyang bata. Ano nga bang magagawa niya? Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa mapatapat siya sa isang maliit at lumang gusali. May nakasulat sa labas. Public Attorney's Office, libreng tulong legal. Nag-alinlangan siya, pero naisip niya ang mukha ng kanyang ama sa kulungan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Ang lugar ay kabaligtaran ng opisina ni Attorney de Guzman. Maingay, maraming tao, at abala ang lahat. Pinaupo siya ng isang babae sa isang sulok at sinabihang maghintay. Makalipas ang halos isang oras, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Mukha itong pagod, medyo magulo ang buhok, pero ang mga mata nito ay mabait. Miss, pasensya na sa paghihintay. Ako si Attorney Santos. Anong maitutulong ko sa'yo? Inilahad ni Mia ang lahat, mula sa simula. Tungkol sa pirma, sa mga email at sa wakas, ang mga sulat. Sa buong panahon, si Attorney Santos ay tahimik lang na nakikinig, tumatango paminsan-minsan. Wala siyang nakitang pagmamaliit sa mga mata nito. Nang matapos si Mia, kinuha ni Attorney Santos ang mga ebidensya. Tinitigan niya ng matagal ang kopya ng kontrata at ang birthday card. Tiningnan niya ang mga litrato sa cellphone. At nang simulan niyang basahin ang mga sulat, nagbago ang kanyang mukha. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding interes at pagkatapos ng pagkabigla. Itinabi niya ang mga sulat. Tumingin siya ng diretso kay Mia. Ang kanyang boses ay seryoso. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa mga lumang gamit po ng mama ko, sagot ni Mia. Tumayo si Attorney Santos at naglakad-lakad sa maliit na opisina. Ang kamay ay nasa kanyang baba. Huminto siya at humarap kay Mia. Mia, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Mia ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Paniniwala. Naniniwala ako sa iyo, Mia. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Mia. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. May isang taong nakinig. May laban tayo dito, sabi ng abogado. Isang malaking laban. Kinuha niya ang kalendaryo sa kanyang mesa at tiningnan ito. Ang kanyang nanggiti ay biglang nawala. Pero kailangan nating kumilos ng sobrang bilis. Itinuro niya ang isang petsa na may pulang bilog. Ang unang araw ng hearing ng papa mo ay sa Biyernes na. Lunes ngayon, 4 na araw na lang. Sa sumunod na 2 araw, nabuhay sa puso ni Mia ang isang apoy ng pag-asa. Lihim siyang nakikipag-usap kay Attorney Santos sa telepono. Nagpaplano sila, sinabi ng abogado, na ang mga sulat, kasama ng iba pang ebidensya, ay maaaring maging isang game changer, lalo na kung maipapakita nila ang motibo ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mia na may kakampi siya. Mayroon silang plano. Sa Biyernes, sa araw ng hearing, susubukan ni Attorney Santos na ipresenta ang mga bagong ebidensya. Kailangan lang ni Mia na manatiling tahimik at mag-ingat. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Huwebes ng gabi, bisperas ng hearing. Tahimik na naghahapunan ang pamilya nang biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas, mapilit na katok. Binuksan ni Tita Lorna ang pinto at nanlaki ang mga mata ni Mia nang makita kung sino ito. Si Ricardo. Pero iba ang itsura niya ngayon. Wala na ang pekeng ngiti.
Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay madilim at galit. Sa likod niya ay nakatayo si Attorney De Guzman, ang dating abogado ng kanyang ama. "Lorna, kailangan nating mag-usap. Tungkol kay Mia," sabi ni Ricardo. Ang boses ay mababa at may diin. Pumasok sila sa sala. Naramdaman ni Mia ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Paano? Paano nila nalaman? "Nakarating sa akin ang isang nakakabahalang balita," simula ni Ricardo. Nakatingin kay Tita Lorna, ngunit ang mga mata ay nakatutok kay Mia. "Ang pamangkin mo ay gumagawa ng mga kwento. Nagkakalat ng mga kasinungalingan. Dinala niya itong mga walang kwentang papel na ito sa opisina ko," sabi ni Attorney De Guzman. Itinuturo si Mia. Sinubukan kong ipaintindi sa kanya pero pinuntahan niya ang public attorney's office. Putol ni Ricardo. "Lorna, inilalagay niya sa panganib ang sarili niya at inilalagay niya sa panganib ang pamilya mo. Gumagawa siya ng mga kaaway na hindi natin kakayanin." "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Nanginginig na tanong ni Tita Lorna. Ang mga taong kinalaban ng papa niya ay hindi basta-basta. Pagsisinungaling ni Ricardo. Kung malaman nila na ang anak niya ay nagkakalkal pa, baka kung anong gawin nila sa kanya, sa inyo. Ang banta ay hindi direktang sinabi, pero malinaw na malinaw. Humarap si Tita Lorna kay Mia. Ang muka ay namumutla sa takot at galit. "Mia, totoo ba ito? Sinabi ko na sa'yo. Sinabi ko na sa'yong tumigil ka na." "Hindi po totoo yan, tita. Nagsisinungaling siya," sigaw ni Mia. Nangingilid ang mga luha. "Siya po ang may kasalanan ng lahat. Nakikita mo ba?" sabi ni Ricardo, umiiling na parang awang-awa. Labis siyang apektado. Gumagawa na siya ng sarili niyang mundo. "Lorna, para na rin sa kaligtasan niya, kailangan nating itama ito." Naniwala si Tita Lorna sa bawat salita. Ang takot sa kanyang mga mata ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal para sa pamangkin. Lumapit siya kay Mia. "Nasaan ang mga papel na yan? Nasaan ang kahon? Ibigay mo sa akin." "Hindi po." "Tita, wag po." Pagmamakaawa ni Mia, umatras siya hanggang sa mapasandal sa pader. Pero mas malakas ang kanyang tiyahin. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. "Para din ito sa'yo, Mia. Para matapos na ang lahat ng gulo na to." Pumunta si Tita Lorna sa kwarto ni Mia at kinalkal ang mga gamit nito. Nakita niya ang kahoy na kahon sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Kinuha niya ang cellphone ni Mia. Kinuha niya ang lahat. "Tita, parang awa niyo na po." "Wag." Humahagulgol na, sabi ni Mia. Sinusubukang bawiin ang kahon, pero huli na ang lahat. Iniabot ni Tita Lorna ang lahat kay Ricardo. "Heto na," sabi niya. "Itapon mo. Sunugin mo. Gawin mo ang kailangan mong gawin para lang matapos na to." Kinuha ni Ricardo ang kahon. Tumingin siya kay Mia at sa pagkakataong ito, isang maliit, mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang nagtagumpay. "Dalhin mo na siya sa kwarto niya, Lorna," utos ni Ricardo. "At siguraduhin mong hindi siya makakalaba." Kinaladkad ni Tita Lorna si Mia papasok sa kanyang kwarto. "Dito ka lang. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Isinara ng tiyahin ang pinto. Narinig ni Mia ang pagpihit ng susi sa labi. Nakalak. Sinubukan niyang buksan. Sumigaw. Kumatok. Walang sumasagot. Napaupo siya sa sahig. Nakasandal sa pinto. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Tumingin siya sa bintana. Palubog na ang araw. Bukas na ang hearing ng kanyang ama. Wala na ang ebidensya. Wala nang kakampi. Wala nang pag-asa. Nawala na ang lahat. Nakatayo si John sa harap ng hukom. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa likod. Ang bawat salitang binibitawan ng piskal ay tila isang malaking bato na lalong nagpapabigat sa kanya. Ang mga ebidensyang ipinipresinta, ang mga dokumento, ang mga bank statement, lahat ay tumuturo sa kanya. Malinaw na malinaw.
Perpekto ang pagkakatrap sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Naroon si Ricardo, nakaupo sa likod. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Sa tabi nito ay si Attorney de Guzman. Wala si Mia. Wala ang kanyang anak. Siguro ito na ang mas makakabuti. Ang isip ni John, ayaw niyang makita siya ng anak niya sa ganitong kalagayan. Tanggap na niya. Handa na siyang tanggapin ang sentensya. Siguro ito na talaga ang katapusan. Samantala, sa bahay ni Tita Lorna, nakaupo pa rin si Mia sa sahig. Ang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Alam niyang ito na ang araw ng hearing. Ito na ang araw na hahatulan ng kanyang ama para sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Isang pakiramdam ng matinding pagkatalo ang bumalot sa kanya. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Ano kaya ang gagawin ni Mama kung nandito siya? Hindi siya susuko. Hindi kailanman. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Lorna. May dalang isang plato ng pagkain. Hindi tumingin si Mia. Mia, kumain ka na. Mahinang sabi ng tiyahin. Hindi umimik si Mia. Umupo si Tita Lorna sa kama. Sa tabi niya, Mia, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Doon na bumigay si Mia. Tumingin siya sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at hinanakit. Protektahan ako? Nanginginig niyang sabi. Tita, ipinagkanulo niyo si Papa. Ipinagkanulo niyo ako. Nag-iwas ng tingin si Tita Lorna. Alam niyo po ba, Tita? Patuloy ni Mia ang boses ay basag. Bago mamatay si Mama, may ipinangako kayo sa kanya. Narinig ko po kayo noon. Sabi niyo, huwag kang mag-alala, Elena. Aalagaan ko si Mia na parang sarili kong anak. Hindi ko siya pababayaan. Napatigil si Tita Lorna. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumingin siya kay Mia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi niyo po siya pababayaan. Ulit ni Mia, ang mga luha ay muling dumaloy. Pero pinabayaan niyo kami ni Papa. Si Mama. Hinding-hindi niya pababayaan si Papa na makulong ng ganito. Ang mga salitang yon ay tumama kay Tita Lorna na parang sampal. Ang alaala ng kanyang kapatid, ang pangakong binitawan niya sa tabi ng higaan nito, lahat ay bumalik. Isang matinding pagsisisi ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Mas malakas kaysa sa takot na ipinaramdam sa kanya ni Ricardo. Tumayo siya, nanginginig. Saan? Saan dinala ni Ricardo ang kahon? Hindi ko po alam. Mahinang sagot ni Mia. Hindi, sabi ni Tita Lorna sa sarili. Hindi niya itatapon yon. Masyado siyang mayabang. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Ilang saglit pa, bumalik siya. May hawak na isang itim na trash bag. Itinapon ito ni Ricardo sa basurahan sa labas bago umalis kagabi. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang kahoy na kahon. Buo pa. Mia, sabi ni Tita Lorna. Ang boses ay puno ng desisyon. Tara na. Mabilis silang nagbihis. Tumakbo sila palabas. Habang nasa tricycle, tinawagan ni Mia si Attorney Santos. Attorney! Nakuha po namin ulit. Sigaw ni Mia sa telepono. Nasaan na kayo? Malapit nang magbigay ng desisyon ng hukom. Sagot ng abogado. Papunta na po kami. Ang biyahe papuntang korte ay parang walang katapusan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Nang sa wakas ay makarating sila, tumakbo sila papasok ng gusali. Nakita nila si Attorney Santos na naghihintay sa labas ng courtroom. Hindi mapakali. Sakto lang kayo! Humarang ang isang gwardiya sa pinto. Sorry po, hindi na pwedeng pumasok. Nagsasalita na ang judge. Mula sa maliit na siwang sa pinto, narinig ni Mia ang boses ng hukom. Malumanay, pinal. Kaya naman, sa harap ng lahat ng ebidensyang inilatag, ang hukumang ito ay hindi maaari. Nang walang pag-aalinlangan, itinulak ni Mia ang pinto.
Tigil! Ang sigaw ng isang bata ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na korte. Lahat ng mga mata ay napabaling sa kanya. Ang hukom na nakataas na ang kanyang gavel ay natigilan. Si John, na nakayuko na at handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran, ay nag-angat ng tingin, hindi makapaniwala. Si Ricardo ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Bata, anong ginagawa mo dito? Ito ay isang korte. Sigaw ng isang alagad ng batas, sinusubukang harangan si Mia. Ngunit si Attorney Santos ay mabilis na lumapit. Your Honor, patawad po sa abala. Ang batang ito ang anak ng akusado at mayroon po siyang hawak na mga bagong ebidensya na magpapabago sa takbo ng kasong ito. Objection, Your Honor, mabilis na sabi ni Attorney De Guzman. Ito ay katawa-tawa. Sinusubukan lang nilang guluhin ang paglilitis. Tumingin ang hukom kay Mia. Isa itong matandang babae na may mahihigpit ngunit makatarungang mga mata. Nakita niya ang determinasyon at katotohanan sa mga mata ng bata. Katahimikan, utos ng hukom. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Hahayaan kong magsalita ang bata. Nanginginig ang mga tuhod ni Mia, ngunit humakbang siya papalapit. Inilapag niya ang kahoy na kahon sa mesa sa harap. Sa tulong ni Attorney Santos, ipinaliwanag niya ang lahat, ang pekeng pirma, ang mga email, at sa wakas, ang mga liham. Your Honor, sabi ni Attorney Santos, ang mga sulat na ito ay magpapatunay na ang motibo ni Ricardo aka Ricardo ay hindi lamang pera, kundi isang malalim at matagal ng personal na galit laban kay John Santos. Kinuha ng hukom ang isang liham. Nagsimula siyang magbasa ng malakas. Mahal kong Elena, bakit siya? Ano ang meron siya na wala ako? Ibinigay ko ang lahat para sa pagkakaibigan namin. Pero sa huli, inagaw ka pa rin niya sa akin. Darating ang araw, Elena. Babawiin ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Bawat salita ay tila isang dagok sa mukha ni Ricardo. Kasinungalingan. Sigaw ni Ricardo, tumatayo. Gawa-gawa lang yan, mga pekeng sulat. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay naglantad sa kanya. Kung gayon, Mr. Ricardo, sabi ng hukom, ang kanyang tingin ay matalim. Maaari ba nating ipasuri ang sulat kamay sa mga liham na ito at ikumpara sa sulat kamay ninyo ngayon din? Doon na bumigay si Ricardo. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho na parang bula. Napatingin siya kay John na nakatingin sa kanya ng may halong sakit at pagtataka. Napatingin siya kay Mia, ang batang sinubukan niyang patahimikin, ngunit siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ako nga! Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong korte. Ang kanyang pag-amin ay hindi mahinahon, kundi isang sigaw na puno ng galit at pait na naipon sa loob ng maraming taon. Oo, ako ang gumawa dahil dapat sa akin ang lahat ng yan. Ang kumpanya, ang pagkilala. Si Elena, inagaw niya sa akin ang lahat. Ang kanyang pag-amin ay isang agos ng lason na sa wakas ay lumabas. Sa ilang sandali, isinalaysay niya ang lahat. Kung paano niya pineke ang pirma, kung paano niya ginamit ang laptop ni John, kung paano niya ibinulsa ang pera. Pagkatapos ng lahat, napaluhod na lang siya. Umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Agad na iniutos ng hukom ang pagpapawalang sala kay John Santos at ang pag-aresto kay Ricardo. Tinanggal ng gwardiya ang posas sa mga kamay ni John. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang malaya siya. Ang una niyang ginawa ay tumakbo. Tumakbo siya papalapit sa kanyang anak. Niyakap niya si Mia ng sobrang higpit na parang ayaw na niya itong pakawalan. Ibinuhos nilang dalawa ang lahat ng kanilang luha. Luha ng sakit, luha ng takot, at ngayon, luha ng tagumpay at pagmamahal. Tapos na, anak. Bulong ni John. Tapos na. Sabi ko naman sa'yo, Papa, Humihikbing sagot ni Mia.
Ang kanyang muka ay nakasubsob sa dibdib ng ama. Hindi kita iiwan. Ikaw ang bayani ko, Mia, sabi ni John. Hinahaplos ang buhok ng anak. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. Lumabas sila ng korte, magkahawak kamay. Sinalubong sila ng sikat ng araw. Nawala ang kanilang kumpanya, ang kanilang pera, ang kanilang dating buhay. Pero habang nakatingin si John sa kanyang anak, alam niyang nasa kanya pa rin ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Ang kanilang pagmamahal, ang kanilang katatagan, at isang bagong simula na haharapin nilang magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ng mag-amang John at Mia, isang kwentong hinabi ng luha, katapangan, at walang hanggang pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang karangalan ang samahan kayo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat patak ng luha ni Mia, ang bawat bigat sa dibdib ni John, at ang bawat kislap ng pag-asa na pilit nilang pinanghawakan. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso at sa lalim ng pagmamahal na kaya nating ibigay. Ang pag-ibig ng isang anak sa kanyang ama, ang pag-asang hindi namamatay kahit sa pinakamadilim na gabi. Ito ang mga ilaw na gumagabay sa atin pauwi. Naway magsilbi itong inspirasyon na sa kabila ng anumang pagsubok, hanggat mayroon tayong pamilyang pinanghahawakan, palaging may dahilan para lumaban at maniwala sa pag-asa. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan mula sa kwentong ito? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito ang inyong lingkod. Laging nagpapasalamat.